Bagong-bagong balita, naghain ng not guilty plea si Pastor Apollo Kibuloy sa kasong qualified human trafficking. Ganito rin ang tugon ng mga kapwa niya akusado ayon sa Piskalya ng Pasig at abogado ng mga biktima. Ngayong pong araw, binasahan ng sakdal sina Kibuloy ng Pasig Regional Trial Court Branch 159. Dinala sila roon mula po sa PNP Custodial Center sa Camp Crame kung saan sila nananatili matapos nilang sumuko nitong linggo. Nasa arraignment din ang ilang mga biktima umano ni Kibuloy. Isinawalat ng 5 babaeng nagsumbong sa pulisya na mula pagkabata pa lang ay inaabuso na umano sila ni Pastor Apollo Kibuloy. Bukod dyan, may banta pa raw sa kanilang buhay mula sa mga tinatawag na Angels of Death kung magsasalita sila. Balita hatid ni June Veneracion. Libreng edukasyon kapalit ng pagpaparecruit. Diyan umano nagsimula ang paulit-ulit na pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy sa 5 babaeng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Base pa sa sumbong ng mga umano'y biktima sa hepe ng Davao City Police na si Police Colonel Hansel Marantan. Sa batang edad umano sila kinuha at karamihan ay mula sa broken family. Even their mothers, they brought their children doon sa foundation. At the age of 13, they were started to be raped. Sasabihin sa kanila ni Pastor Kibuloy na you are offering yourself to the Almighty. He's a pedophile. As simple as that. Or you can find simpler word than pedophile. Ilang taon umano nagtagal ang mga pang-aabuso at may schedule pa umanong sinusunod. Like for instance, Monday, victim 1, you are to be raped by Kibuloy on Monday. Victim 2, you are to be raped by Kibuloy on the Tuesdays, and so forth up to Sunday. They were shaped, they were brainwashed, indoctrinated, until such time that they were, they accepted their fate. Matinding takot din ang dala ng banta sa mga bata mula sa mga tinawag umanong Angels of Death. Halimbawa, sinabi mo na you were sexually molested by Kibuloy, papasok na yung angel to get even with you. To get even means papatayin ka at pati yung mga genes line mo, mga magulang mo, mga kapatid mo. I did not deal with that kung ilan yung mga patay. I know may mga napatay na sila. Hindi pa muna iniharap ni Marantan sa media ang mga biktima dahil kukuhanan pa sila ng sworn statement. Pero may mahigit 50 minor de edad pa raw silang hindi na-rescue sa loob ng KOJC. Ang inilabas ng PNP ng mga bagong paratang ng sexual abuse laban kay Kibuloy, tinawag na peke ng isa niyang abogado. I'm sure planted yung lahat yung mga manufactured yan. Sa pagkakakilala niyo po kay Pastor Kibuloy, kaya niyo po bang gumalaw, mang-abuso, mang-molestya ng mga bata? Hindi. Never, kahit 1% chance, hindi magagawa yan ni Pastor Kibuloy. Hamon ng kampo ni Kibuloy sa PNP, maglabas ng ebidensya at magsampa ng kaso. Sundin po nila ang rules of court, sundin po nila ang rules of law. The accused is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. And second, allegation is not equivalent to guilt. Asahan niya, sir, na hindi tayo titigil hanggang makuha ng mga batang ito ang hustisyang para sa kanila. Umapila rin ang abogado ni Kibuloy na huwag agad husgahan ang religious leader. Sabi lang niya na laban lang, basta nasa kanya ang katotohanan, he is innocent. Alam naman natin na hindi lang ito about law, this partly politics. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa arraignment ni Pastor Apollo Kibuloy at 4 na iba pa sa Pasig RTC. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, Rafi, kalalabas-labas lamang nitong sila Pastor Apollo Kibuloy at 4 na iba pang akusado dito sa Pasig Regional Trial Court Branch 159. Ayon sa abogado ng biktima na si Attorney Ian, ay not guilty ang inihain na plea nitong 4 na ito na naharap sa kasong qualified human trafficking. Kanina ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap o makapagtanong dito kay Pastor Kibuloy kung ano yung mensahe niya sa kanyang mga tagasunod. At ang sabi niya ay tatag lang. Rafi, meron lang kaming hinihintay
na anunsyo mula sa PNP tungkol sa magiging kustodiya ng mga akusado dito sa RTC Branch 159. Pero there's going to be a development on that aspect. Hintayin na lang muna natin yung PNP. So far, Rafi, not guilty plea ang hinihain ng kampo ni Pastor at ang dun sa kasong inihain sa kanya ng isang menor de edad para sa qualified human trafficking, Rafi. So Joseph, habang hinihintay yung sinasabi mong anunsyo, diniretso muna si Pastor Apollo Kibuloy sa Camp Crame? Inilabas muna sila at sa mga oras na ito ay paalis na mula dito sa QC ay sa Pasig RTC. Sasakay na sila nung coaster pabalik dyan sa PNP Custodial Center. Mamayang hapon kasi, Rafi, ay meron pa rin na hearing itong sila Pastor doon naman sa Quezon City Regional Trial Court para naman doon sa kasong child abuse at sexual abuse. Pero yun ay hindi na niya kailangang personal na pumunta dahil family court yun at gagawin na lamang na online ang magiging pagdinig, Rafi. Para po sa mga nanonood, live po nyo napapanood yung sitwasyon dyan sa may Pasig RTC. Joseph, napakaraming tao yung nakikita natin dyan sa video. May mga taga-suporta ba siya nagtungo dyan? Rafi, kasi kanina nagkaroon ng bunutan, no? Nandito kami ngayon sa 5th floor mismo kung nasaan yung Regional Trial Court Branch 159 at hindi ko pagpamanin mo kita yung nangyayari sa ilalim, pero ang nakikita ko from my vantage point here dito sa 5th floor ay marami ring mga nakakalat na mga pulis at mga nakasibilyan na mga tao at nagtitingin-tingin sa nangyayari dito sa pagdinig sa unang pagharap sa kaso nitong si Pastor Kibuloy simula nang siya ay madakip doon sa Davao. Rafi. Okay, maraming salamat. Abangan natin ang report mo na yan sa mga susunod na mga newscast. Maraming salamat, Joseph Morong. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.